Hello, ako ang inyong kunya ng Hong Kong. Welcome to my channel. At sa video ito ay usapang first time tayo. Magkukwentuhan muna tayo ngayon dahil marami pa rin ang nagtatanong sa akin kung ano yung mga gagawin kapag dumating sa bahay ni employers. Yun yung mga unang dating talaga. Yun yung first time, usapang first time natin ito. At magkukwentuhan muna tayo ngayon guys ha, kasi marami naman din akong naibigay ng mga tips sa inyo, pero ito ay ikakwento ko sa inyo ang about sa aking experience. Kaya sa lahat ng mga nakaranas na sa una or unang dating nila sa bahay ni employers, pwede po ninyong i-share ang inyong mga karanasan kasi magkukwento muna ako ng aking karanasan ngayon. At saka i-share ninyo guys para meron tayong mga mapag-usapan or di kaya ma-share sa ating mga viewers ang inyong mga comment dyan. Ito guys, disclaimer, ang gagamitin kong salita dito ay nagdi-describe sa aking sarili dahil experience ko ito. Kaya ikukwento ko sa inyo. Unang dating ko dito, first time ko talagang magtrabaho abroad. Kaya unang dating ko, wala akong kaalam-alam sa mga trabaho, lalo na abroad, di ba? At saka lahat naman tayo, kapag first time, ay parang ako na lang, ay maignorante talaga. Guys, tips lang ha, ano yung mga ginagawa natin sa Pilipinas, wag natin, lalo na sa loob ng bahay natin, wag natin dalhin kapag nasa bahay na tayo ng mga employers. Para maintindihan ninyo kung ano yung ibig kong sabihin, ganito po yun. Pagkatapos ng binigay na sa akin lahat ang aking mga trabaho, mga araw-araw kong gagawin, anong lulutuin, at saka ano yung mga kakainin nila, yung ano na nila ako, tinuruan na nila ako, at yun na, kinagabihan, ang pinakauna ko talagang serve sa kanila. Ignorante ang inyong kunyang, kaya huwag po kayong magalit sa akin dahil sarili kong sinasabihan ko, ignorante. Dahil nga, ganito guys, yung nag-serve na ako ng pagkain sa kanila, at yung ano nila, rice cooker is maliit lang kasi tatlo lang naman sila kumakain. So, dahil sa Pilipinas, nakasanayan talaga namin, o kahit tayo dyan sa Pilipinas, di ba? Nakasanayan talaga natin na ilagay yung rice cooker sa lamisa, lahat na, para hindi na tayo tatayo at kakain na lang tayo, ganyan, di ba? Or iwan ko kung ginagawa ninyo yan, pero karamihan sa mga kasama ko sa trabaho dati, or kahit nga kami, at saka pamilya ko mismo kapag kumakain talaga kami, para hindi kami tatayo-tayo, kasi medyo malaki naman yung lamesa, or tatlo lang naman kami sa bahay, nilalagay na namin yung ulam, at saka yung rice cooker, sa lamesa mismo. Para hindi na, pagtatayo kasi tayo, mawawala na tayo ng gana. So, nag-serve ako ng pagkain sa aking mga employers. Ang ginawa ko guys, nilagay ko yung rice cooker. Nilagay ko yung rice cooker sa gitna. Kaya nga guys, hanggang ngayon talagang matatawa talaga ako sa aking first time. Nilagay ko ang rice cooker sa gitna, naglagay ako ng sandok para sa kanin at saka yung ulam namin, yung sabaw, nilagay ko na lahat. Nagtaka sila bakit nandoon lahat yung rice cooker. Akala nila ay naglilinis ako. Sabi ko, let's eat. Ha? What happened? Let's eat, sir. Ito na yung nilagay ko na mga ko. At saka, take note ha, ang ginagamit na mga plato, karamihan ng mga Chinese dito, hindi yung plato na talagang as in plato talaga. Ang ginagamit nila dito, ang pinaka-plato talaga nila is bowl. Kaya kaya pala wala akong nakikita na mga plato dito or sa ang karamihan talaga nila ay mga mangkok, mga maliliit na mangkok. Yun pala ang kanilang plato. So naghanap ako, may nakita akong plato, ang lalaki, itatlo. Sabi ko, ang mayaman talaga to kasi ang lalaki ng mga plato. Di ba sa atin, paramihan tayo ng mga babasakin na plato, tapos dinidisplay pa natin sa cabinet natin para makita ng ating mga bisita. Ganyan talaga tayo, alam natin yan. Kaya naghanap talaga ako ng mga plato. Nilagay ko ang plato lahat doon. Yun pala guys, nakakahiya mang isipin. Ignorante talaga. Kaya, yung mga employers ko sabi niya, Cheche, you put this back in the kitchen, yung rice cooker daw, and then you will serve us, doon na lang daw ako magkuha ng kanin nila, lagyan na lang doon, and then yung rice cooker, huwag daw ilagay sa lamesa. Ay, sabi ko, ay sorry, nakalimutan ko, Hong Kong na pala to, hindi pala to Pilipinas. Kaya guys, nakakatawa talaga ang aking first time sa dito sa naging OFW ako dito sa Hong Kong. Kahit saan man tayo magtrabaho, kapag yung first time natin, lalo na wala tayong kasama, at mangangapa talaga tayo kung ano ang ating gagawin. Ang sunod pa, inutusan ako ng aking amo na lalaki, pumunta daw ako sa grocery, bibili ako ng spaghetti. Hindi niya sinabi sa akin na kailangan pala talaga, iniisip ko kasi spaghetti. Meron naman sa grocery store, di ba, yung spaghetti, yung na timplado na talaga siya, nakapack. Ang binili ko yun talaga. Hindi niya sinabi sa akin na ang bibilhin pala is spaghetti noodles dahil ako ang magluluto. So, bumili ako ng spaghetti, yung naka-mix, may mix na siya, lulutuin mo lang. Instant spaghetti. Meron kasi yan dito, guys. Sabi ng amo kong lalaki, ha? Ano yan? Sabi ko, spaghetti. You said I will buy spaghetti.
No, I want like this. Ah, you didn't tell me, spaghetti noodles. Guys, nakakatawa. Buti na lang, ang aking mga employer, naintindihan talaga nila ako. Sabi ko, sir, I'm sorry, this is my first time to work. Especially, no. Don't explain. I will understand. We will understand you because I know first time is so hard. Sabi ko, ay, salamat naman, naintindihan nila ako. So, ang dami ko talagang nakakatawa na mga, guys, na mga first time. Pero yun talaga ang pinaka nakakahiya. Hindi naman sa nakakahiya, pero kapag isipin ko yun, parang, oo nga, no, aanga-anga talaga ako. Bakit ko nilagay yung rice cooker mismo? Talaga, nilagay ko talaga yung rice cooker mismo sa nagasarapan nila. Tsaka, nagkakaya pala sila. Alam nyo guys, kapag meron silang bago sa, nila, sa paningin, o di kaya gusto nilang mag-react, yung mga employers kasi minsan, hindi sila nagagalit kaagad. Gustuin man nilang i-explain, pag magsabi yan sila, yung mga ganyan, magtaka ka na yan, or mag-isip ka na may mali kang nagawa. Kapag magsabi sila, yung reaction nila, ganyan. Tandaan nyo yan, yung reaction na ganyan. Ibig sabihin, meron kang mali na nagawa, pero hindi kanila pagalitan, bagkus nagulat lang sila sa iyo. Sa iyong actions. So yun guys, sana kwento-kwento lang naman tayo. Sana kayo kung meron kayong mga experience about sa mga first time ninyo, comment, share lang po kayo guys kasi minsan nakakatuwa yung mga first time natin. Yan sa akin, hindi ako natakot o hindi ako ninenervyos aking first time. Talagang nag-comedy ang aking first time. Naging ignorant ako that time. Ito pa pala, bago ko makalimutan yung first time, kung kumain, that day din yun ha, kumain kami sa labas. Sinabi ng aking employers, hindi ako magluluto kasi treat nila sa akin, parang welcome party nila sa akin. So, i-treat nila ako kumain sa labas. Ganon yung mga employers ko guys, talagang hindi kanila, kapag nasa labas sila, hindi mo ma-feel na isa kang kunyang o isa kang helper. Ganon sa, hindi ko alam kung sa iba. Kasi, una kanilang sabi nila, mag-order ka, help yourself, ganon yan eh. Help yourself, huwag kang mahiya, kumbaga sa ganon. At saka, nag-order ako ng ganito. I-noodles ang napuntahan naming pagkainan. So, noodles yun. Igagamit ng chopsticks. First time nga, di ba, hindi ako marunong talaga mag-chopsticks. Hindi ko makuha yung noodles at saka ang ginawa ko, nakakahiya. Doon talaga ang nakakahiya. Ang ginawa ko kasi madulas ang noodles talaga. Sabi ko, I'm full. Sabi, hindi ka pa kumakain, I'm full na kaagad. Hindi ko naman sabi na sa kanila na yung kasi yung pancit, yung noodles, hindi ko talaga makuha. Sa Japanese, pala yun? Japanese restaurant pala yun, yung cold noodles. I'm full na kaagad kasi hindi ako marunong mag-chopsticks. Yun po guys, kaya kapag kumakain kami sa labas, sinasabi ko na sa mga waiter, minsan pag alam ko marunong mag-English yung waiter doon, sinasabi ko minsan kasi may mga pagkainan na sa table nila, hindi mo na kailangan manghingi ng kutsara at saka tinidor or chopstick man yan kasi sa table merong drawer yan dyan, ibubuksan mo lang yan, merong mga ganyan, pero yung iba wala talaga, kailangan mong mag-request ng kutsara at saka tinidor. Ang iba naman, meron talaga silang mga table doon. Kaya magmasid-masid po kayo guys kung saan kayo pwedeng makahiram ng kutsara at saka tinidor. Sinabi ko sa aking amo kaagad, ma'am, hindi ako nabubusog kapag nagcha-chopsticks kasi nga hindi nga ako sanay mag-chopsticks. Magpakatotoo po kayo guys kasi maintindihan nila. So, kapag kumakain kami sa labas, sila na mismo ang humihingi ng kutsara at saka tinidor para daw mabusog talaga ako. At saka hindi ako madala na kasama sila. Kasi guys, nakakadala kapag kasama mo ang iyong employers na parang kawawa ka tingnan. Ayaw nila ma-feel yan. Ganun talaga ang aking mga employers dati. Ayaw talaga nila na hindi ka kakain sa labas. Tuwang-tuwa yung aking mga employers kapag kumain kami, yung marami. Yung talagang gusto nila akong kumain sa labas para daw maramdaman ko daw or di kaya ma-enjoy ko yung mga foods, yung mga authentic Chinese foods para matikman ko yun kung gaano kasarap. Super talaga, ganun ako kaswerte sa dati kong employers. Okay, yun po ang aking experience nung una kong dating dito sa Hong Kong. Ang aking first time na naging ignorant ako, pero lesson learned na talaga na wag nating dalhin ang ugali natin from the Philippines dito sa bahay ng ating mga employers. Kasi hindi lahat ng mga employers makakaintindi sa inyo na hindi lahat makatagpo sa employer na kagaya ko. Thank you for watching and bye!